tawinikan ng ating Panginoong Jesus. Matatagpuan po natin sa Mateo 27 verses 46. Babasahin ko po, Eli, Eli, lama sabachthani. That is my God, why have you forsaken me? Sa Tagalog po, Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So tayo po ay sumandaling manalangin. Ama, minsan pa, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ako po ay gamitin mo upang magpahayag, Panginoon, ng ika-apat na iyong winika sa krus ng Kalbaryo. I pray, O God, na ikaw magbigay sa akin ng kalakasan, katalinuhan, Panginoon, upang ang mga salita mo, O Diyos, na aking po may pahayag sa hapon ito, Panginoon, ay titingin sa aming mga buhay, Panginoon, at maaalala po namin, O Diyos, na ikaw ay siyang tagapagligtas namin sa aming mga buhay. Amen. At Ama, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, sabi po sa Matthew 27:46, tunay nga na, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, nung siya po ay napako sa krus, tunay nga po na tao-tao siya. Nakita po natin ang kanyang kalagayan, di ba? Talagang napakahirap ang kanyang dinanas para sa atin. Iniwan po niya ang kanyang kadakilaan, inubad po niya ang kanyang pagka-Diyos para magkatawang tao. Ang sabi po ng mga aral, inubad niya ang kanyang katangian bilang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. At yun ang panahon na sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dito po makikita po natin yung genuine humanity ng ating Panginoong Jesus. Makikita po natin na napakaraming mga religious group na nagsasabi na hindi po nila pinaniniwalaan na si Jesus ay Diyos. Ang paniwala po nila ay si Jesus ay tao lamang. Tunay nga po ng ating Panginoong Jesus ay may may dalawa po siyang katangian. Siya po ay tao, man and God. Tunay nga po na siya ay tunay na tao at tunay nga po na siya ay tunay na Diyos. Amen po ba? So napakarami pong mga at ito po ay extreme na katuruan sa gitna ng mga kalaban upang tayo po ay maligaw. Ang ating Panginoong Jesus ay tunay na 100% God and 100% na human. Siya po ay naging tao upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Siya po ay tunay na Diyos na binigay po niya ang kanyang buhay, sinakripisyo po ng Diyos Ama, si Jesucristo upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan po ng pagkakapit po niya sa cross, tayo po ay naligtas. Na sana tayo po yung nakapako sa cross at nagdadanas ng kahirapan. Pero napakabuti ng ating Diyos Ama dahil ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi po niya sa John 3:16 na sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. At kung sino man po ang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung makikita po natin dito yung sakripisyo ng ating Diyos Ama. Pinumin po nyo, sino po sa atin yung kaisa-isa mong anak bibigay mo? Di mo ba wala? Sa atin wala. Ayaw po natin. Pero ang Diyos Ama, binigay po niya ang ating Panginoong Jesus para po tayo ay maligtas. Amen. Tunay nga po na ang ating Panginoong Jesus ay hindi nagkasala. Kaya siya po ay perfect to be our Savior. Perfect po siya to be our mediator. And siya po yung
Redeemer ng ating mga buhay. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Siya po ay walang kasalanan at itinuring na makasalanan para sa atin, mga kapatid. Kaya nga nandun ang ating Panginoong Jesus, nakabayubay sa cross, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ating Diyos naman na banal, hindi po siya makatingin sa ating Panginoong Jesus. Bakit po? Dahil awang-awa po siya sa ating Panginoong Jesus. Opo, tunay na naawa din po ang ating Diyos naman sa ating Panginoong Jesus dahil sa kanyang kinalalagyan, sa kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hirap na hirap po ang ating Diyos naman. Ang rason kung bakit hindi po siya makatingin sa ating Panginoong Diyos dahil lahat po ng ating mga kasalanan itinagan po sa ating Panginoon Jesus lahat ng ating mga kasalanan. Kaya hindi po pwedeng makapag-ugnayan yung ating Diyos na banal sa ating Panginoong Jesus. Kasi po, yung kasalanan na para sa atin, yung kasalanan na tayo dapat ang magkapasakit, itinagan po lahat sa ating Panginoong Jesus. Sabi po dito sa Galatians 3:13, inubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan na pwede pong gawin ng tao. Pwede pong gawin natin. Kaya suktulan po yung itinagan sa ating Panginoong Jesus. Suktulan po yung hirap po niya na hindi po makatingin ng ating Diyos sa kanya. Sa kanyang pinakamamahal na anak. Kaya ang Diyos po ay hindi po niya matiis at sinabi ng ating Panginoon Jesus. Sinabi ng ating Panginoon Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi po sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. When we still sinners, Christ died for us. Kaya sabi po niya sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa asamputan at ibinigay po niya kanyang bugtong na anak, at kung sino po ang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makikita po natin dito mga kapatid na napakadakila ng ating Diyos. Mga kapatid, si Jesus ay namatay sapagkat siya ay nasaan yung tao. Si Jesus ay namatay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Disrespect po sa mga ibang sekta po na tinuturo po nila na si Jesus ay tao lamang. Hindi po siguro lingid sa atin na kung sino po sila, diba? Pero tunay nga po na ang Diyos natin ay nagkatawa-tawa, tunay po siyang Diyos. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Creator of all everything. Sabi po niya dito sa John 1:2 verse 5. Brother Joben, pwedeng paki-flash po yung John 1 verses 1-5, babasahin ko po. Nang pasimula ay naroon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, na walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng isang katauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagabi kailanman ng kanya. At sabi din po niya sa Revelation 1:8, ako ang Alpha at Omega, sabi ng ating Panginoong Diyos na maraming. Kaya nga po mga kapatid, kung hindi pa po tayo kumbinsido, mag-isip-isip po tayo. Sino po ba yung founder ng religion na nagsasabi na mamamatay at sa ikatlong araw ay mabubuhay?
mga religious group na namatay at nanatiling patay. Di mo ba ang ating Panginoong Jesus lamang ang namatay at muling nabuhay? Amen po ba? So lahat po ng mga founder ng religious group, namatay po sila at nanatiling po silang patay. So ang ating Panginoong Jesus lamang ang namatay, pero sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay. Amen. So sinabi niya na siya mamatay at sa ikatlong araw ay mabubuhay. At ang sino na sa kanyang sumampalataya ay mabubuhay na po. Kaya tayo po mga kapatid, hindi po nasayang yung faith po natin, yung pananampalataya po natin sa ating Panginoong Jesus. At yung greatest confirmation po ng gospel ay yung resurrection po ng ating Panginoong Jesus. Kaya po nung sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tunay nga po na hindi po nasayang yung ating pagpapagal. Hindi din po nasayang yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dahil tayo po ay bubuhayin pagdating ng panahon. Kaya mga kapatid, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Sinakripisyo siya ng ating Ama, sinakripisyo ng ating Ama ang kanyang anak upang tayo ay maligtas. Hindi po sa religion po tayo maligtas, kundi tunay na relasyon po natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kahit mag-member po tayo ng iba't ibang sekta, kung hindi po tayo mabuborn na din, hindi po tayo ligtas. Dahil ang ating Panginoong Jesus lamang po yung kanyang tagapagligtas po natin. At siya din po yung, pag hindi po natin masusubukan ng ating Panginoong Jesus, hindi po natin makikita yung tunay na katotohanan. Sabi nga, the Lord will set us free, mga kapatid. Ang problema po kasi sa atin, sinasara po natin ang ating kaisipan, sinasara po natin ang ating mga puso. Kaya panahon na po mga kapatid na hanapin po natin yung katotohanan. At alam po natin na si Jesus lamang po yung katotohanan. Sabi po niya na, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan po. So bilang conclusion po, ang ikaapat na wika ng ating Panginoong Jesus ay marahil ito yung pinaka-controversial na pangungusap ng ating Panginoong Jesus sa krus. Ngunit ito po ay nagsasaad ng pinakamalalim na lihim ng Diyos patungkol sa pagliligtas ng tao. Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao upang ang anak ng tao ay maging anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa hapon ito. Salamat Panginoon sa mga salita mo.